Sa isang makulimlim na gabi, ang lumang istasyon ng tren ay tahimik at halos walang tao. Ang malamig na hangin ay dumadaan sa mga lumang haligi ng istasyon. At ang mahinang liwanag ng mga ilaw ay nagbibigay ng mapanglaw na anino sa paligid. Dito nakatayo si Mang Ernesto, isang matandang kondaktor na may puting buhok at malalim na mga mata na puno ng mga alaala. Sa loob ng 30 taon, siya ay naglingkod sa linya ng tren na ito at ngayong gabi ay isa sa kanyang mga huling biyahe. Habang naghihintay siya sa pagsapit ng tren, nag-iisip siya sa mga mukha ng libo-libong pasahero na nakilala niya sa kanyang mahabang karera. Bawat isa ay may daladalang sariling kwento, sariling luha at sariling pag-asa. Para kay Mang Ernesto, ang bawat biyahe ay hindi lamang isang trabaho, ito ay isang pribilehiyo. Sa wakas ng mahabang paghihintay, may narinig si Mang Ernesto na mga yapak na palapit sa plataporma. Isang babae, si Clara ang pangalan, ang lumitaw sa dilim ng gabi. Siya ang tanging pasahero sa huling tren ng gabi. Hawak niya ang isang maliit na maleta at sa kanyang mukha ay makikita ang pagod na katawan at isang pusong puno ng kalungkutan. Lumapit siya ng dahan-dahan at iniabot ang kanyang tiket kay Mang Ernesto. Tinanggap ito ng matandang kondaktor ng may mainit na ngiti, ngunit hindi siya makapag-iwas na mapansin ang kalungkutan sa mga mata ng babae. May isang bagay sa tingin ni Clara na nagpapaalala sa kanya ng mga taong nakilala niya sa loob ng maraming taon, mga taong nagdadala ng mabibigat na pasanin sa kanilang mga balikat. Nang magsimulang gumalaw ang tren at lumayo mula sa istasyon, tahimik na huminga si Mang Ernesto, alam niyang hindi ito magiging isang ordinaryong biyahe. Habang tumatakbo ang tren sa gitna ng kadiliman, dahan-dahan na lumakad si Mang Ernesto patungo kay Clara. Maingat niyang tinanong ang babae kung siya ay maayos. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng pagmamalasakit na katulad ng isang amang nag-aalala sa kanyang anak. Sa simula, hindi agad sumagot si Clara. Tumingin lamang siya sa bintana, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kadilimang dumadaan sa labas. Ngunit nang muling tanungin ni Mang Ernesto kung saan siya patungo, biglang lumingon si Clara at sumagot ng may pait sa kanyang boses. Sinabi niyang siya ay umaalis na magpakailanman mula sa kanyang lungsod, na hindi na siya babalik pa. Ang bawat salita ay puno ng sakit at pagod, tila isang taong nagdala ng mabigat na pasanin sa loob ng mahabang panahon. Nakinig si Mang Ernesto ng tahimik, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Dahan-dahan na nagsalita si Clara, ang kanyang boses ay puno ng pagod at kalungkutan. Nag-iwan ako ng isang relasyon na matagal na akong sinusunog sa loob, at ang trabaho ko, hindi ko na kaya pang bumalik doon. Nakinig si Mang Ernesto ng buong puso. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Hindi siya nagmadaling magsalita. Sa loob ng maraming taon bilang kondaktor, natutunan niya na ang tunay na pakikinig ay mas mahalaga kaysa sa anumang salita. Alam ko ang pakiramdam na iyon, sabi niya ng dahan-dahan. May mga sandali sa buhay na ang tanging magagawa month ay lumakad palayo, hindi dahil ikaw ay mahina, kundi dahil ikaw ay matapang. Ibinahagi niya na siya rin ay dumaan sa malalanding pagbabago, mga sandaling nag-iwan sa kanya ng walang direksyon. Ngunit sa bawat pagbabago, natutunan niyang ang buhay ay patuloy na umuusad tulad ng tren sa gabi. Dahan-dahan na nagsalita si Mang Ernesto, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng damdamin. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang asawa na pumanaw 10 taon na ang nakakaraan dahil sa isang sakit na walang lunas. Sinabi niya na nang mawala ang kanyang mahal sa buhay, pakiramdam niya ay nawala rin ang kanyang sarili. Ngunit ang tren, ang walang tigil na pagtakbo nito sa gabi at umaga, ang naging kanyang dahilan upang bumangon araw-araw. Ang ritmo ng mga rails, ang tunog ng mga gulong sa bakal ay parang tibok ng puso na nagpapaalala sa kanya na ang buhay ay nagpapatuloy. Nagsimulang makinig ng mabuti si Clara, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang huminto sa pagkurot sa kanyang maleta.
Unti-unti, ang pag-aalala sa kanyang mukha ay nagsimulang humupa, pinalitan ng isang tahimik na pakikinig sa bawat salita ng matandang kondaktor. Huminto ang tren ng dahan-dahan sa isang maliit na istasyon na napapalibutan ng mataas na mga puno. Tahimik ang gabi, at walang ibang pasahero ang naghihintay sa labas. Tanging ang mahinang liwanag ng istasyon ang nagbibigay ng liwanag sa madilim na kapaligiran. Habang nakatayo si Mang Ernesto sa tabi ng pintuan, may isang bagay na bumagsak mula sa maleta ni Clara. Isang lumang litrato. Yumuko si Mang Ernesto at dahan-dahang pinulot ito. Sa liwanag ng istasyon, malinaw niyang nakita ang larawan ng isang pamilya, isang ama, isang ina, at mga batang nakangiti ng buong puso. Ang kulay ng litrato ay maputla na, tanda ng matagal na panahon, ngunit ang kasiyahan sa mukha ng bawat isa ay hindi mapapawi ng panahon. Iniabot niya ito kay Clara ng may maingat na kamay, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang pagbabago sa mukha ng babae nang makita nito ang larawan. Maingat na pinulot ni Mang Ernesto ang litrato at dahan-dahang iniabot kay Clara. Tinanong niya ng mahinahon kung sino ang mga taong nasa larawan. Sa sandaling iyon, parang nabasag ang isang bagay sa loob ni Clara. Nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha at sa bawat hikbi ay lumabas ang isang kwentong matagal na niyang tinatago sa kanyang puso. Ikinuwento niya na ang mga taong nasa litrato ay ang kanyang pamilya, ang kanyang mga magulang at kapatid, na pumanaw sa isang trahedya ng aksidente ilang taon na ang nakakaraan. Mula sa araw na iyon, siya ay nag-iisa sa mundo. Walang tahanan na mabalingan, walang mga kamay na humawak sa kanya sa mga mahirap na sandali. Sinabi ni Clara na ang kanyang pag-alis ngayon ay hindi pagtakas, kundi isang pagtatangkang magsimula muli, isang paghahanap ng bagong simula sa isang lugar na hindi puno ng masakit na alaala. Dahan-dahan na huminga si Mang Ernesto bago nagsalita. Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit puno ng kahulugan habang tumingin siya sa dilim sa labas ng bintana ng tren. Sinabi niya kay Clara na sa loob ng 30 taon bilang kondaktor, natutunan niya ang isang bagay na hindi matatagpuan sa anumang aklat. Ang bawat tren aniya ay may destinasyon, isang tiyak na lugar na paroroonan. Ngunit ang tunay na biyahe ay hindi ang lugar na iyon. Ang tunay na biyahe ay ang mga taong makikilalamant sa daan, ang mga kwentong ibabahagi nila sa iyo, at ang mga sandaling magbabago ng iyong pananaw sa buhay. Nanatiling tahimik si Clara, ang mga salitang ito ay tumatahak ng malalim sa kanyang puso. Unti-unti, nagsimula siyang mag-isip, hindi lamang sa kanyang sakit, kundi sa mga posibilidad na maaaring naghihintay sa kanya sa hinaharap. Habang papalapit na ang tren sa susunod na istasyon, dahan-dahan na nagsalita si Mang Ernesto. May isang kwento siyang ibinabahagi, hindi basta kwento lamang, kundi isang kwentong tila may layunin. Ilang taon na ang nakakaraan, sabi niya, may isang batang babaeng nasakay ko. Katulad month, siya ay puno ng pag-aalala at kalungkutan. Umaalis din siya, naghahanap ng bagong simula sa ibang lugar. Nakinig si Clara ng tahimik, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa matanda. Ngunit nagbalik siya sa kanyang lungsod, patuloy ni Mang Ernesto. At doon niya natagpuan ang kanyang bagong layunin sa pamamagitan ng pagtulong sa mga taong nangangailangan sa kanyang komunidad. Natigilan si Clara. May isang bagay sa kwentong iyon na tila direktang nagsasalita sa kanya. Nag-isip siya, baka hindi ito basta kwento lamang. Baka may mensahe ito para sa kanya. Dumating sila sa isang istasyon kung saan kailangan ng magpalit ng tren si Clara para sa kanyang patutunguhan. Tumigil ang tren at bumukas ang mga pinto. Nakatayo si Clara sa kanyang upuan, hawak ang kanyang maliit na maleta, ngunit hindi siya gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa labas ng bintana, puno ng pag-aalangan at takot. Napansin ni Mang Ernesto ang pagbabago sa kanyang mukha, ang pagdududa na malinaw na nakasulat sa bawat linya ng kanyang noo.
Dahan-dahan siyang lumapit at mahinahon na nagsalita. Sinabi niya na kahit saan pa pumunta si Clara, ang mga alaala ng kanyang pamilya ay hindi maaaring iwan sa likod. Ang pagmamahal ng mga taong nawala niya ay hindi namatay kasabay nila. Ito ay nabubuhay sa loob niya, sa bawat hakbang na kanyang gagawin, sa bawat desisyon na kanyang gagawin. Ang mga alaala ay hindi pabigat, kundi gabay sa bawat bagong simula. Sa wakas nagdesisyon si Clara. Kinuha niya ang kanyang maliit na maleta at tumindig mula sa kanyang upuan. Sinabi niya kay Mang Ernesto na hindi na niya itutuloy ang kanyang biyahe at bababa na siya sa istasyong iyon. Tumingin siya sa matandang kondaktor nang may taos-pusong pasasalamat at sinabi na pakiramdam niya ay may dahilan kung bakit siya nakasakay sa tren na iyon ngayong gabi. Hindi ito basta-basta pagkakataon lamang, kundi isang bagay na itinakda para sa kanya. Ngumiti si Mang Ernesto ng buong puso, ang kanyang mga matang puno ng init at pag-unawa. Mahinahon niyang sinabi na ang bawat pasahero na nakasakay sa kanyang tren ay may layunin at may dahilan. Minsan, ang tren ay hindi nagdadala sa iyo sa lugar na gusto month, kundi sa lugar na talagang kailangan month. Nanatili ang mga salitang iyon sa hangin, malalim at puno ng katotohanan. Bago tuluyang bumaba si Clara, huminto sandali si Mang Ernesto at maingat na inilabas ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Ito ay isang lumang tiket, pinalamutian ng panahon, madilaw na at maingat na nakatiklop. Dahan-dahan niyang iniabot ito kay Clara, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Sinabi ni Mang Ernesto na ang tiket na iyon ay sa kanyang asawa mula sa kanilang huling biyahe magkasama bago siya pumanaw. Sa loob ng 10 taon, ito ang kanyang pinakamahal na alaala, ang patunay na ang pagmamahal ay nananatili kahit wala na ang tao. Ngayon ipinagkakaloob niya ito kay Clara, hindi bilang isang bagay na dapat kalimutan, kundi bilang isang paalala na ang buhay ay nagpapatuloy. Kahit sa kabila ng pagkawala, may dahilan pa rin upang humakbang pasulong. Tinanggap ni Clara ang tiket nang may luha sa kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay puno ng pag-asa. Dahan-dahan na bumaba si Clara sa istasyon. Ang kanyang mga paa ay huminto sandali sa huling baitang ng tren. Lumingon siya kay Mang Ernesto at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang bagong liwanag na hindi naroon nang siya ay sumakay ilang oras na ang nakakaraan. Ang kalungkutan na dati ay nagpapabigat sa kanyang tingin ay pinalitan na ng isang determinasyon, isang lakas, na tila nanggaling sa kaibuturan ng kanyang puso. Nagpasalamat si Clara ng buong puso. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig ngunit puno ng katapatan. Tumango si Mang Ernesto ng may ngiti. Ang kanyang matatandang mata ay kumikislap sa liwanag ng istasyon. Inihanda niya ang tren para sa pag-alis. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw nang may kasanayan ng 30 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, sa kanyang puso ay may isang bagong init na naramdaman niya pagkatapos ng matagal na panahon ng kalungkutan at pag-iisa. Habang tumatakbo na ang tren palayo sa istasyon, dahan-dahan umupo si Mang Ernesto sa kanyang lumang upuan. Naramdaman niya ang pamilyar na pagyanig ng mga railes sa ilalim ng kanyang mga paa, isang ritmo na naging bahagi na ng kanyang buhay sa loob ng 30 taon. Sa kanyang isipan, unti-unting lumitaw ang mga mukha ng libu-libong pasahero na nakilala niya, bawat isa ay may daladalang sariling bigat, sariling luha at sariling pag-asa. Ang bata na umiyak ng mag-isa, ang matanda na naghahanap ng kanyang pamilya, ang mga mag-asawang magkasamang naglalakbay. Bawat isa ay may kwentong hindi niya lubos na nalaman, ngunit sandali siyang naging bahagi ng kanilang buhay. Napagtanto ni Mang Ernesto na ang kanyang trabaho ay hindi lamang simpleng pagdadala ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Ang tunay niyang misyon ay ang pagbibigay ng mainit na koneksyon sa mga pusong nag-iisa at nangangailangan ng pag-asa.
Dumating ang tren sa huling istasyon habang sinisimulang liwanagan ng umaga ang kalangitan. Dahan-dahang bumaba si Mang Ernesto, huminga ng malalim at tumingin sa paligid ng istasyon na pamilyar sa kanya. Sa malayo, nakita niya si Clara na nakatayo sa labas ng istasyon, ngunit hindi siya nag-iisa. Nakikipag-usap siya sa isang matandang babae na tila naghahanap ng tulong at sa mukha ni Clara ay makikita ang isang bagong lakas at pagmamalasakit na hindi naroon ng gabing nakaraan. Ngumiti si Mang Ernesto ng may malalim na kasiyahan sa kanyang puso. Alam niya na ang biyahe ni Clara ay nagsimula pa lamang, na ang kanyang landas ay puno ng mga pagkakataon upang magbigay ng liwanag sa iba. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Mang Ernesto na ang kanyang 30 taon bilang isang kondaktor ay hindi lamang isang trabaho, kundi isang buhay na puno ng kahulugan, koneksyon at pag-asa hanggang sa huli.